Hinawakan lang ng babae ang bakas ng paa sa lupa. At agad niyang nahulaan na may nakatagong. Higit sa 500 gin ang bigat ng tigre malapit dito. Danyo, HMM. Anong klase ng hayop ang pinakamahal? Sabi ni Uncle Wang, ang tigre raw ang pinakamahal. Maaaring may benta ng daan-daang liyang. Kung maganda pa ang balat nito, mas mataas pa ang presyo. Nang marinig ng babae, na pinakamahal ang tigre, agad siyang nakaisip ng plano. Kaya tinutusan niya agad ang manugang na huwag gumalaw. Siya naman ay kumuha ng makapal na lubid na inihanda na, at itinali sa ilang puno bilang bitag sa panghuhuli. Tumayo ka lang dyan at huwag gumalaw. Naiintindihan mo? Sige, tatayo lang ako dito. Pero paano kung may mabangis na hayop bigla? At hindi pa nagtatagal, lumabas nga ang isang dambuhalang tigre mula sa gubat. Nang makita ito ng manugang, agad siyang napaluhod sa takot. At sa isang iglap, ang tigre ay handang lunukin ng manugang. Ngunit sa mismong sandaling iyon, gumana ang bitag na inilagay ng babae. At agad na napuluputan ng tigre. Ang babaeng nakatago sa puno. Nang makita ang tamang pagkakataon, agad niyang hinugot ang punyal at tumalon pababa. Pinatay ang tigre. Sa tagpong iyon, napatulala ang manugang sa pagkagulat. Hindi niya maisip kung kailan naging ganito kahusay ang biyenan. Ang hindi niya alam, ang babaeng ito ay mula sa makabagong panahon. Sa nakaraang buhay niya, isa siyang top agent ng One Nation. Ngunit sa isang misyon, naging pabaya siya, at tinambangan ng isang tauhan kaya namatay. Hindi niya inaasahan na sa paggising niya, napadpad siya sa sinaunang panahon, at naging isang malupit na ina na laging gustong ipagbili ang anak. Hindi lang naubos ang ipon ng pamilya dahil sa pagsusugal niya, kundi pati may utang pa siyang daan-daang liyang. Kaya naman ang 4 niyang anak na babae at mga manugang. Tuwing makikita siya, takot na takot ang mga ito. Habang inaalala ang lahat ng kasalanan ng orihinal na katawan, napailing na lang ang babae. Alam niyang sa ngayon, imposibleng mapabuti agad ang reputasyon niya. Buti na lang, natuklasan niyang ang kanyang singsing na may bukal ay nakasama rin sa paglalakbay niya sa panahon. Kaya agad niyang pinaalis ang mga tao para magamit muna ang bukal sa pagpapalakas ng mahinang katawan ng orihinal na katawan. Bigyan mo ako ng isang mangkok ng tubig mula sa bukal. Kailangan kong palakasin ang katawan ko. Ang singsing na may bukal ay isang beses lang magamit sa isang araw. Kung iinom ako nito araw-araw, malamang ay unti-unting gagaling ang katawan ko. At totoo ngang napaka-epektibo ng mahiwagang bukal. Matapos makailang beses na tumakbo sa kabeta, agad niyang naramdaman ang ganong pakiramdam. Panibagong sigla sa katawan. Nang siya'y papakain na, at makita sa mangkok, ang halos tubig na lamang nalugaw. Agad siyang sumakit ang ulo. Araw-araw ito ang kakainin, saan manggagaling ang lakas. Pero kahit paano, mas mabuti na ito kaysa wala. Bukas na lang ako mag-iisip ng paraan. Hindi niya inakala, nasa sandaling iyon, ay biglang sinipan ng ilang tao ang kanilang pintuan. Nang makita ng mga ito, ang napakagandang dalagang anak, agad silang nagpakita ng masamang intensyon. At lumapit para bastyusin ito. Pero bilang dating top agent, hindi siya papayag sa ganon. Agad siyang humadjas ng malaking mangkok. At tumama ito sa ulo ng pinuno ng mga siga. Nagngit-ngit ang siga ng makitang inaatake siya ng matandang babae. Gusto niya agad gumanti at saktan ito. Ngunit bigla siyang tinamaan ng suntok. Natumanggal sa kanyang gininto ang ngipin. Galit na galit ang siga. At agad na inutusan ng kanyang mga tauhan na ramagasa. Pero sa ilang galaw lang ng babae, ay naitambi niya silang lahat. Hindi inakalang siga na magiging ganoon kabangis ang babaeng ito. Sa takot ay agad siyang lumuhod at nakiusap. Ate, ikaw ang tunay kong kapatid. Haha, wala akong kapatid na kasing baho mo. Ngunit napaisip siya, may utang nga pala talaga siya sa lalaking ito. Kahit umabot pa sa hukuman, siya ang talo. Kaya napilitan itong maglakas loob na singilin siya. Alam ng babae, na siguradong siya ang pagbubuntunan ng sisi ng amo. Talagang wala na siyang lusot. Kaya diretsahan niyang sinabi, nabigyan siya ng ilang araw na palugit ng siga. Pagdating ng oras, babayaran niya ng buo ang lahat ng utang sa sugal. Sa payo ng mga taga-nayon, agad bumalik ang manugang na panganay. Pero pagdating niya sa bahay, tapos na ang gulo, at ang masikinagulat niya, ay sa unang pagkakataon, hindi siya pinagalitan ng biyenan. Sa halip ay pinaalalahanan pa siya, na mula ngayon, dapat siyang lumakad ng taas noo, maging marangal sa lahat ng bagay. Ang mga pagbabagong ito sa babae, ay labis na ikinagulat, ng mag-asawang panganay, ngunit naisip nila, na kanina lang, ay sinagip sila mismo ng ina. Kaya sa unang pagkakataon, kusang dinalhan siya ng panganay na anak, ng bagong lutong mga tinapay. Habang kumakain ng tinapay, nag-iisip ang babae, kung paano niya mababayaran ang utang sa sugal. Dahil sa mahiwagang bukal, isang beses lang ito magagamit kada araw. Kaya alam ng babae na hindi siya makakaasa roon sa ngayon. Ngunit naalala niyang, may taglay siyang lakas sa katawan. At kung makakahuli siya ng mga bihirang hayop sa bundok, madali lang mabayaran ang lahat ng utang. Kaya agad siyang nagpasya na gawin ito. Matapos kumain, agad niyang isinama ang manugang papuntang bundok para manghuli. Ngunit natakot ang mga anak na babae, na baka may masamang balak ang ina. At ipagbili si manugang para kumita.
Kaya bago sila umalis, pinilit nila ang ina. Nasabihin kung anong oras sila uuwi. Alam ng babae, na labis siyang kinaiinisan ng orihinal na katawan nito. Kaya nangako siya sa mga anak. Nababalik siya bago lumubog ang araw. Pagkatapos ay dinala niya ang manugang papasok sa kagubatan. Sa kabutihang palad, agad niyang nakita sa lupa ang bakas ng paa ng tigre. May tigre sa paligid, at malaki pa ito. Danio, sabihin mo nga, ano ang pinakamahal na hayop? Sabi ni Uncle Wang, ang tigre raw ang pinakamahal. Pwede itong may benta ng daan-daang tail. Lalo na kung maganda ang balahibo. Mas mahal pa raw yun. Pagkarinig sa sinabi ng manugang, labis na natuwa ang babae. Agad siyang naglatag ng bitag sa paligid. At sinabihan ng manugang, na manatili sa pwesto at huwag gumalaw. Gagawin siyang pain. At totoo nga, nang makita siya ng handgal na tigre, tumalon agad ito palapit sa lalaki. Pero sa halip na tamaan siya, nalaglag ito sa bitag ng babae. Gamit ang kanyang tapang at lakas, tumalon siya mula sa puno at pinatay ang tigre. Ikaw ang magbuhat ng tigre pa uwi. Bumaba na tayo sa bundok. Nay, napatay mo ang tigre. Ang dami mo pang tanong. Bilisan mo, baka maamoy pa ito ng ibang hayop. Wala na tayong kawala. Oo, pupunta na ako. Para may benta ang tigre sa magandang halaga. Agad-agad, pinabuhat ng babae ang tigre kay manugang at pumunta sa bayan. Ibinenta ito sa gitna ng kalsada. Dahil maganda ang kalidad ng tigre, maraming tao ang agad na naakit. Ngunit biglang, dumating ang isang pinuno ng mga siga. Pinipilit niyang bilhin ito sa halagang 150 tael lang. Pasensya na. Pero hindi ko pa sinasabing ibebenta ko ito sa'yo. Aba ayaw mo sa maginoong usapan. Subukan mo ngayong pilitin. Ang tigre na ito, akin na. Nang tumanggi ang babae, naging mas agresibo ang mga siga. Sinimulan na nilang agawin ito. Anong gagawin natin ngayon? Mas lalo lang akong napahamak. Bawal na makipagbasagan ng mukha. Hindi ako marunong makipag-away. Wala pa akong nakalaban. Mamaya, ano man ang sabihin ko, yun ang gagawin mo. Dahan-dahan lang ang suntok. Huwag mong patayin ang kalaban. Ina, hindi talaga ako marunong makipaglaban. Kung dada ka pa, pagbebenta kita pag-uwi natin. Hoy Min, hindi mo pwedeng ibenta ang asawa ko. Kung ganun, sumunod ka na lang sa akin.